Ingat. Oh, dahan-dahan lang. Tulas dito eh. Ate, sabi ko naman sa'yo, sa bahay ka na lang eh. 2 buwan na lang, makakanak ka na. Oh, ingat. Eh, hindi ba nga sabi sa atin ng doktor na kapag panganay, kailangan ang mami galaw ng galaw. Para matagtag. Tsaka para normal yung labor daw. Alam mo naman, wala naman tayong pambayad ng cesarean, di ba? Kahit ibenta ko pa yung atay abdo ko. Kahit lahat ng laman loob ko, pati yung katawan ko, ibebenta ko. Huwag lang kayong mahirapan ni baby. Meron bang hindi nahihirapan na nanganganak? O sige, iigihan ko na lang ang pag-i-report ko. Tapos sasabihin ko, anak, labas ka na anak. Wala nang pambayad yung tatay mo. Ayaw nga kita nakikitang nahihirapan eh. Lalo na sa panganganak. Sana sa ibang bagay pa kang hindi nahihirapan. Benji, sana naman pag nanganak na ako, may sarili na tayong tirahan. Kailan ba tayo bubukod? Kasi naman nakikipagsiksikan tayo dun sa bahay ng tatang Roy mo. Nakakahiya na, di ba? Sige. Gawa ko ng paraan. Malapit-lapit na rin yung anihan. Malaki-laki rin yung part ng mga ko kay Tatang Roy. Makakaon tayo. Benji, galit ako sa kahirapan. Ayaw na ayaw ko na maranasan ng anak natin ang nararanasan natin ngayon. Oo nga. Makakaon tayo. Gagawa ko ng paraan. Benji, nung nagsasama pa kayo ng misis mo, anong hanap buhay mo noon? Pagtatanim po ng mga palay, ganyan po. Tapos nagtatanim po ng mga sari-sari po, mga kamuting kahoy po. Gusto rin ba yun ng maasawa mo noon? Alam niya na ganyan ang gusto mong buhay. Opo, ma'am, alam naman niyo yun po. Dahil doon naman din siya nabubuhay sa amin. Doon naman kami nagkilala po. Ganong kahirap ang buhay ninyo? Lalo na nung dumating na yung 2 bata, di ba? 2 anak mo. Mahirap po, pero nakakaraos naman po kami. Nakakakain naman po kami ng 3 beses sa isang araw po. Kaso nga lang po, sa kunting kita sa trabaho po, hindi ko maibigay yung pangangailangan ng mga bata. Kulang yung kita ko, budget, mga ganyan po. Nati. Uy, kausapin mo. Nati, nambibigla ka kasi. Ba't di mo sinabi sa akin yung plano mong yan? Dahil alam kong hindi ka papayag. Alam mo na pala eh. Ba't hindi mo man lang hinihi sa akin yung permiso ko? Benji, hindi permiso mo ang kailangan ko. Ang kailangan ko, ang pagtanggap mo na kailangan ko to gawin. Paano kung hindi kita payagan? Tutuloy pa rin ako. Nati, isipin mo naman yung mga bata. Ha? Paano yung mga bata pag nasa bukid ako at wala ka? Besting, paano yan? Puro ka na lang paano. Eh wala ka naman nasasagot kapag nagtatanong ka ng paano pag kailangan ko ng pera para sa mga pangangailangan natin. Nati, hindi mo kasi naintindihan yung inaalala ko pag nawala ka sa amin eh. Benji, ang sitwasyon natin ang kailangan mong alalahanin. Masyado na kasi napako sa utak mo yung isang tukang buhay natin. Hindi dapat ganon, Benji. Hindi ako papayag na lumaki yung mga anak natin na katulad natin. Mga talunan. Pakihugas nga. Hindi napigilan ni Benji ang pag-alis ng asawa niyang si Nati para mamasukan bilang kasambahay sa Maynila. Malungkot ang sumunod na mga araw at mga buwan kay Benji sa paglayo ng kanyang asawa. Hanggang sa... Kuya, tara na.
Benji! Galing ako sa inyo eh. Ito, mga padala ni Nati. Ito yung padala niya. Biring, wala bang inabot na sulat yung asawa ko? Basta, yan lang pinadala niya eh. Nandyan na rin yung mga pang-school ng mga bata. Biring, may nasabi ba kung kailan babalik yung asawa ko? Di ba pareho kayo ng amo dun sa Maynila? Palagay ko, matatagalan pa kasi ang daming utos ng boss niya eh. Pero wag mo nang isipin kung kailan babalik. Ang importante, may maayos siyang trabaho, may pinapadalang pera, tsaka nandyan ka naman para alagaan mga anak niyo. Diba? May lighter ba kayo? Yung sa akin kasi na kay Nati, hindi pa sinuli ng Ito. mukhang yun. Naninigarilyo si Nati. Ano mo, masama doon? Eh, ayos lang naman sa boss niya. Uy, in fairness sa asawa mo sumisexy lalo. Hiyang sa syudad. Biniro ko pa nga ng isang araw. Sabi ko, nagpunta ka lang ng Maynila. Umustang dalaga na. Eh, nandito siya, mas mukha pa siyang katulong. Kayo lang inaatupag niya nun kaya haggard siya. Feeling ko masaya naman siya doon. Uy, okay ka lang? Paano ka? Biring, pwede bang pakasabi kay Nati umuwi na siya? Ha? Hindi kasi pwedeng lagi kami ganito eh. Saka yung mga anak namin, hinahanap siya lagi. Sabihin mo pa rin na siya umuwi kahit bukas o sa isa pang bukas. Umuwi na siya. Diyos ko naman, Benji, maging practical ka. Ambisyosa yung asawa mo. Tsaka alam naman nating mahirapan kang ibigay ang pangarap ng pamilya mo pag ipapatigil mo siya sa trabaho. Ano to, aasa lang sa pagsasaka mo? Baka sabay-sabay kayong maging bato dito. Dahil sa matinding pag-aalala, pinilit ni Benji na mag-resign si Nati bilang kasambahay at bumalik ito sa probinsya para maalagaan ang kanilang mga anak. Laban man ito sa kalooban ni Nati, bumalik naman siya sa kanyang pamilya. Pero Nati, natapilok ka. Okay lang. Konting gasgas lang. Tagal na nating hindi man namamasya ng ganito, no? Ang ganda pa rin ang tanawin dito. Mahal, iba pa rin yung buhay probinsya kasi sa Maynila, no? Mahal, salamat Iyagan mo ko at bumalik ka ulit sa amin. Masaya-saya ko pag kasama tayong pamilya. Salamat. Buti ka ba masaya? Ito naman talaga yung buhay na gusto mo, diba? Ito lang. Ikaw naman ang bahala sa mga bata. Hello? Oo nga. Pag nakasilip ako ng panahon, luluwas din ako dyan. Tumatsyempo lang ako. Uy, huwag ka naman magtatampo sa akin. Alam mo naman pati ako nahihirapan na, diba? Basta rin kita. Hindi ko pa nga pwedeng iwanan yung mga bata. Gumagawa pa lang ako ng paraan.
Oo, palagi kitang iniisip. Nati. Sino kausap mo? Saka ba't ka naiyak?